pinapahanap na sa NBI ang taong nanakit at nambintang sa anak niya. Kahit naman siguro sinong ina o sinong magulang, hindi matutuwa na sinasaktan ng anak mo nang dahil lang sa simpleng bagay. Matatandaang di umano'y pinaghinala ang shoplifter ang anak ni Ai nang bumili ito ng candy sa isang convenience store sa Pinoval, Manila noong nakaraang Disyembre 8. Pansamantala daw nitong naibulsa ang candy at sumilip sa pinto para tanongin ng kaibigan niyang nasa labas kung meron pa itong gustong ipabili sa kanya. Nang makita ito ng kahero ay binigwasan daw ang anak ni Ai. Pinapaaming magnanakaw sa harap ng maraming tao at kasamang security guard. Sa pilitan di umano itong pinasok sa loob ng storage room at doon tinakot at pinagbantaan. Kaya naman noong Miyerkules, January 9 ay nagsampa na ng complaint affidavit sa NBI Special Task Force si Ai de las Alas kasama ang kanyang abogadong si Attorney Rowena Guanzon. Kahit anong gawin nila, kahit sa husgado sila pupunta, bata yung sinaktan nila. That's why there is a special law protecting children. If you see him stealing something, fine. You should have brought him to the police. You should have brought him to the barangay. Bakit hindi nila ginawa? Sa unang pahina ng reklamo ni Ai ay ito ang nakasaad. I am filing this complaint against one Melvin Buseta y Cuento of Taal, Batangas. The only reason talaga is he violated the child's rights. He beat him up, he threatened him with harm, he illegally detained him. So we are filing these cases for violation of Republic Act 7610 or the Anti-Child Abuse Law for illegal detention and rape threats. Bago pa man ang pagsasampa ng reklamo ay makailang ulit na daw na tumawag si Ai sa convenience store para alamin ang mga pangalan ng kahero at security guard. Pero ayaw daw itong ibigay sa kanya ng manager na nakausap niya at sinabing finished contract na daw ang nasabing tauhan nila. Hindi po nila sinasabi, bakit ayaw ko nila ibigay yung full name tsaka address? Saka bakit mo sinasabi nila ngayon na hindi na nagtatrabaho dyan? Nawala na lang mo siyang bigla doon sa store. Ibig sabihin mo, guilty siya. Kasi kung wala siyang kasalanan, hindi sana siya nawala na parang bula. Dahil dito, maaari din daw nilang kasuhan ng convenience store sa Pinoval Street ayon kay Attorney Guanzon. They are thinking of filing a damage suit. Dahil sinabi nga daw ng empleyado nila na standard operating procedure nila ay ikukulong sa stock room saka bugbugin yung mga suspect nila. Suspected lang ha, na nagsha-shoplift sa store nila. It's wrong, it's inhuman, it's criminal. So, Ms. de las Alas, in behalf of her son, certainly has a cause of action for damages against the company that owns the store. Dahil sa pangyayari ito ay nagkaroon na raw ng trauma ang anak ni Ai. More of kahihiyan kasi nung sinaktan siya dun sa store at pinapalatangan siyang magnanakaw, yun ang hindi niya matanggap. Meron siyang child psychiatrist. And sabi ko nga, mga anak ko naman, pinalaki ko naman sa pagmamahal. So, tsaka sa dialogue. Grabe kami nag-uusap. Sinasabi ko sa kanya na kung ano magiging impact ko sa kanya. So, maging strong siya. Eh, laban namin to. So, magiging strong kami kasi pinaglalaban ko yung karapatan niya as human being, as batang inaate. Kaya kung mapapatunayang nagkasala nga ang kahero at security guard sa kasong child abuse, ito ang maaaring maging hatol sa kanya ayon sa NBI. Kaya nga kung napatunayan na may ganun pangyayari sa anti-child abuse na yan, 6 to 12 years, yung correction na. Para sa kahero at security guard na nanakit di umano sa anak ni Ai, narito ang kanyang mensahe para sa kanila. Dito na naman sa court. After the last drop ng dugo ko, ilalaba ko yung anak.